A blessed day to everyone. Welcome to our daily podcast, Hope and Strength for the Journey. Ang pagkakaroon ng pagkakaisa o harmony ay ang pundasyon para sa pangmatagalang relasyon, pagmamalasakit, pagmamahalan, at fellowship o pakikipagkapwa. Kapag ang relationship natin sa ating kapwa ay nagkakaroon ng sigalot, pagtatalo, tensyon, o disharmony of any description, our first step should be to show more empathy or compassion to them. Maaring itanong niyo sa akin kung ano ba ang ibig sabihin ng empathy. Well, ito isang klase ng pakikisimpatiya sa kalagayan ng ating kapwa. If sympathy involves understanding on our views the situation of others, inuunawa mo at naaawa ka sa kalagayan ng iyong kapwa. Ang empathy naman involves putting yourself in the other person's shoes and understanding why they may have these particular feelings. Dinadamayan mo at dinadama at inilalagay mo ang iyong sarili sa kanilang kalagayan at inuunawa mo kung bakit taglay nila ang ganong damdamin. Hindi tayo makapamumuhay na may pagkakasundo at pagkakaunawaan sa ating asawa, mga anak, kaibigan, o kahit kanino man nang walang tayong pagkaawa at pagmamalasakit. Dapat nating maunawaan na kung tayo'y nagmamalasakit sa ating pamilya, we must be aware of what's happening in each other's lives. Amen. Maraming samahan ngayon na they just work together doing their jobs, but they are not having an intimate fellowship. Close lang sila as a group, but they don't know what's going on in each other's lives. Bakit ko ba nasasabi na having empathy sa ating mga relationship is so important? Because it meets two of our deepest needs. Una, ang ating basic need to be understood. Pangalawa, ang ating deep need to have our feelings approved and confirmed. Ang mapatotohanan ang ating tunay na kalagayan at maunawaan tayo ng ating mga nakakasama sa buhay. Kung tayo'y magtatayo ng friendship sa tahanan, sa trabaho, sa church, o anumang big or small group ito, we have to build empathy into the structure. So, paano natin magagawa ito? Paano ba natin maipapakita ang empathy? How do we become an empathetic person? Let me share with you in this insight how to become an empathetic person. Una, matuto tayong mag-slow down. Alam niyo ba na ang ating present culture teaches us to move fast? Kaya we end up relationally skimming. Naging parang bahay-bahayan na lang ang relasyon ng iba. Wala nang time to deeply know each other. Bihirang mag-usap ng seryoso. At kung mag-uusap man, they end up arguing. Yung iba nagmamadali dahil meron pa silang ibang gagawin at pinagkakaabalahan. Ang nakalulungkot na makita, mas mahalaga at very close tayo sa cellphone kaysa sa person. They are missing all kinds of details in the lives of people they should care about most. Ang sabi sa James chapter 1 verse 19, be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Amen. Pangalawa, matutong magtanong ng maayos at maging sensitibo sa tunay na kalagayan ng iba. Ang sabi po sa Proverbs chapter 20 verse 5, ang mga layunin ng puso ng isang tao ay katulad ng malalim na tubig. Ngunit ang isang taong may pangunawa ay aalamin ito. Most people hold their emotions to themselves and they don't automatically share how they're doing. Kapag kinamusta mo, ang karaniwang sagot nila, okay lang, I'm fine. But that doesn't really tell you how they really feel. Kung tayo'y magtatanong, kamusta ka na? At ang sagot nila, okay lang, I'm fine. Ganito ang gawin mo para maging malinaw ang magiging sagot nila sa iyo. Ulitin mo ang tanong sa kanila. This is how we develop empathy. Pause
and say, kamusta ka na ba talaga? Huwag mo silang madaliing sumagot sa iyong tanong. The other thing you do is learn to linger. Maglaan ka ng mahabang oras para sa kanila. Ang ibig kong sabihin, huwag tayong mainip. Huwag tayong mabahala kung sila man ay tahimik at hindi handang magsalita agad. Just be in the moment. Sit there and wait. Huwag magmadali sa gusto mong mangyari. Just listen and learn to understand them. Amen. Pangatlo, ipakita mo ang iyong damdaming nakikiramay. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 12, verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ang pagpapakita ng empathy is more than saying, I'm sorry you hurt. It is saying, I hurt with you. Ibig sabihin nito, you are willing to cry with them and you are willing to rejoice with them. At merong natatanging paraan para mapanatili natin sa ating sarili ang pagiging empathetic person. Ito ay ang manatiling puspos ng presensya ng Diyos. If our minds, will, and emotion are low on God, we're not going to be empathetic at all. Ang sabi po ng Bible, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagpakumbaba. Ito po ang sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 8. Kaya, dapat tayo'y laging puspos ng presensya ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Dear loving God, teach us to be compassionate in all our ways. Help us to pray for others with empathy, knowing that you care for all your children. Teach us how to slow down and listen to the heart cries of others, to ask caring questions, and to show our deep emotions, and to understand the real feelings of others. May we become your channel of encouragement. Glory and honor is yours. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, good day po sa inyong lahat. God bless you and your family. See you again tomorrow.